Okay, so sige po, tayo po ay tumuloy na sa ating mensahe ng ating Panginoon. The title of my message this morning is God Speaks. Hallelujah! Marami po sa atin, hindi lang po sa atin, even sa mundo, ang alam po nila ay ang Diyos ay hindi nagsasalita. Ang alam po nila ang Diyos ay tahimik. Ang alam po nila ang Diyos ay, minsan nga, pag mga, anong tawag dito, anong evento, yung minsan, pag Friday, patay daw ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, hindi nagsasalita ang Diyos, no? At maaring, kung bakit nabuo yung kantang Natutulog ba ang Diyos ni Gary V, ibig sabihin, laging sumagsagi sa isip ng tao na ang Diyos ay natutulog o ang Diyos ay hindi nagsasalita. At marami pong tao ang nananalangin sa Diyos. At naiisip nila na sa kanilang panalangin, sa kanilang mga sitwasyon sa buhay, ang Diyos ay hindi tumutugon. Ang Diyos ay hindi nagsasalita. Agree po ba kayo? Amen. Now, Job 33:14, for God does speak, now one way, now another, though no one perceives it. Manalangin muna po tayo sandali. Panginoon, maraming salamat. Hayaan mo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magbukas ng puso ng bawat isa na maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Buksan mo ang puso at isip ng iyong mga anak sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na makita sa buhay ko, Panginoon. Pinupuri kita, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, ito pong sa Job 33:14, sinabi po dito, for God does speak, now one way, now another, though no one perceives it. Meron pong nagsabi nito, at ang nagsabi po nito ay si Elihu, na kaibigan ni Job. Alright? So, ang kwento po ni Job, at alam po, marami po sa inyo, alam nyo ang kwento ni Job, na siya ay inalaw ni Yahweh na mamatayan ng anak. Naalala niyo po ba yung story na yon? Kinausap na ni Satanas si Yahweh na kaya naman pinagpapala mo yung si Job. O kaya naman sumusunod, kaya naman tapat yan kasi pinagpapala mo si Job. Kaya sabi ni Yahweh kay Satanas, sige, gawin mo gusto mong gawin kay Job, huwag mo lang siyang papatayin. Okay? So, kaya nung ginawa ni Satanas kay Job, namatay yung mga anak, lahat ng mga kayamanan ni Job nawala. At ang pinakamasakit pa ay nagkaroon siya ng matinding sakit sa buong katawan. Okay? At ito pong si Job ay may mga kaibigan. Okay? Meron din po ba kayong mga friends? Okay. Tapat po ba yung mga friends nyo? Okay. Okay. So, si Job po may mga kaibigan. At nung nalaman ng mga kaibigan ni Job ang nangyari sa kanya, sila ay pumunta kay Job, nakidalamhati sa kanyang nararamdaman. Sa isang linggo, tahimik lang sila, nandun lang sila, nakaupo, nakikidalamhati sila, halos punitin nila ang kanilang damit dahil sa sobrang nasasaktan sila. You know, yung parang isang pagpapakita ng gusto nilang i-comfort si Job. And after ng kanilang pananahimik, bigla na lang silang nagsalita kay Job. At yung mga sinasabi nila kay Job ay hindi mensaheng galing sa puso ng Diyos. At parang sinasabi nila na, Job, kaya nangyari sa iyan kasi may kasalanan kang ginawa. Alright? Nagalit ang Diyos. Sinuway niya yung sinabi ng kaibigan niyan. Kasi hindi naman talaga yun ang gustong mangyari ng Diyos kay Job. Hindi galit ang Diyos kay Job. Kaya siya nagkakaganon. Alright, at merong isang kaibigan, actually si Elihu, siya ay mas bata sa mga tatlong kaibigan na nagsasalita kay Job. So si Elihu, siya na po yung nagsasalita dito, at ito po ay isang sa mensahe na sinabi ni Elihu sa kanya. For God does speak, now one way, now another, though no one perceives it. Ano ibig sabihin? God communicates multiple times, yet man remains blind in his intentions. Ang Diyos po ay laging nagsasalita, nakikipag-usap sa atin. Kaya lang po ang tao ay laging bulag sa intensyon ng Diyos.
At maaring sa buhay ni Job, ang Diyos ay nagsasalita sa kanya. Pero hindi lahat nakakaunawa nung nangyayari sa buhay ni Job. Alright? So marami pong kaparaanan nagsasalita ang Diyos. Amen? So, number 1, yung scriptures. Kaya po importante ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, dahil pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dito po tayo kinakausap ng Diyos. Kaya po kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia at wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo alam kung anong sinasabi ng Diyos. May mga sitwasyon po tayo sa buhay natin na kailangan nating magdesisyon. Kailangan natin gawa ng paraan. Minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kaya po importante ang scriptures, importante ang salita ng Diyos para alam mo kung anong gagawin mo. Kasi si Lord may sinasabi. May sinasabi siya sa iyo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, nung tayo ay nakakilala kay Jesus, lagi po tayong kailangan nagbabasa ng Biblia dahil dito po niya tayo kinakausap. Alam po dapat natin, mga kapatid, ang prinsipyo ng Diyos at hindi prinsipyo ng Diyos. Kaya kapag nasa isang desisyon ka, alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo. Amen po ba? Mahirap po ang hindi alam ang scriptures. Mahirap po na hindi ka nagbabasa ng Biblia. Dapat nga yung story ni Job, alam po nating lahat yan. At isa po yan sa napakagandang story sa Bible na grabe yung ginawa ng Diyos sa kanya. Grabe yung story na ito. Kaya dapat po alam natin ito, yung scriptures, no? Dito po nagsasalita ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Visions. Okay, so pag visions, kinakausap ka rin ni Lord. May mga tao na hindi naman sila tulog, pero meron silang nakikitang visions. Meron silang nakikita sa kanilang hinaharap, no? So importante rin po ito. Isa po ito sa way ni Lord para kausapin ka. Amen? Number 3, yung dreams. Ako po, madalas ko itong maranasan. Madalas po akong magkaroon ng dreams. At yung mga dreams ko po ay laging symbolic. No? Water, may symbol po yung water. Yung puno, may symbol. Kapag lumilipad ka, may symbol din yan. Yung kalsada, may symbol din. Napakarami po ng symbol sa dreams. Alright? And I thank the Lord dahil binigyan niya ako ng ganitong gift that I can interpret dreams. No? Pero kailangan pinagpipray ko po talaga bago ko kunwari, may mga friends po ako, may mga members po tayo, even ngay mga taga Hong Kong na aking mga estudyante ni Pastor, pag nagkaka-dream sila, nagme-message sila at pinapa-interpret yung dreams, no? Kasi ito po ay isang kaparaanan ng Diyos na siya ay nangungusap sa tao. Through dreams. Naalala ko po dati, nung ako po ay nakakita, hindi ko po alam kung vision ito. I think nakwento ko na po ito sa inyo before. Na meron po akong nakitang vision sa sobrang liwanag at nagsasalita ang Diyos. Ang sabi ko kay Lord, Lord, please, wag na po kayong magsalita. Hindi ko po kaya. Na-experience ko po yon. Alam niyo po, mula nung araw na yon, hindi ko na na-experience yon. Pero lagi niya po akong kinakausap sa dreams. Kaya puro dreams po ang aking nare-receive sa Lord. Kasi before, once na narinig ko yung boses niya, para po akong mamamatay. Para po akong dinudurog. Kaya nga, sabi ng ibang tao, sana marinig ko yung boses ni Lord. Kapatid, baka mamatay ka. Hindi po ganun yun parang kayang-kaya ng tao. No. Yung holiness niya, yung kabanalan niya, hindi po natin kayang harapin. No? So, napaka-importante po yun. No? So, dreams, isa po siya sa way ng pakikipag-usap ng Diyos. Kung may mga dreams po kayo, isulat nyo. Kasi di ba may mga dreams na pagkagising nyo, nalilimutan nyo na. Pero alam nyo may dreams kayo. Hanggat fresh pa, pagkagising nyo ng umaga, isulat nyo yung dreams nyo. And then pag-pray nyo po, i-reveal sa inyo ni Lord kung ano ang ibig sabihin ng dreams nyo.
Alright? So, meron naman po tayong mga may gifts sa interpretation ng dreams. Pwede nyo rin pong tanungin. Alright? So, still, small voice. Alright? So, minsan, di ko po alam kung some of you naka-experience nito, yung naririnig mo ang boses ng Diyos. Okay? In the Bible, lagi pong madalas itong mangyari. Naririnig nila ang boses ng Diyos. Sudden thoughts or impression pala muna, impressions. Minsan, meron si Lord na ibibigay sa yung impressions. No, sa heart mo, i-impress ni Lord yung isang bagay. So, pangungusap din po ni Lord yun sa atin. Minsan, sudden thoughts, yung biglang naalala mo na lang bigla. No? May wari, bigla ka may naalala mo si ganito. And then, kailangan mo ipag-pray. No? Yung mga sudden thoughts. Alright? Or pwede rin naman yung mga bigla mong may nakita kang picture sa isip mo. Okay? Kung nararanasan nyo, bigla kami nakitang picture na ano kaya ibig sabihin? Bakit nakakita ko ng ganon? Alright? Pangungusap din po ni Lord John. Circumstances. Okay? Kung may sitwasyon ka kapatid sa buhay mo na mahirap, masaya man ito o mahirap, nangungusap pa rin si Lord. Meron pa rin sinasabi si Lord. May sakit ka ngayon, may sinasabi si Lord. Masaya ka ngayon, may sinasabi pa rin sa'yo si Lord. So ang Panginoon hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Even angels, no? Alam niyo po, angels, syempre yan, sa Bible, madalas nating makita, mabasa, no, na nagpakita ang anghel. But meron po akong gustong ikwento sa inyo. Nung ako po ay tumalikod sa Diyos noon, birthday ko po yun, di ko po malimutan. So, wala na ako kay Lord noon eh. Nagbibisyo na po ako noon. And then, birthday ko noon, ang ginawa ko, sa Makati, may Rockwell po doon. Malapit doon po kasi yung bahay ng mga barkada ko noon. And then, nagpainom po ako sa mga barkada ko. Kasi madami akong pera eh. Painom ako, painom. Tapos yung mga ibang barkada ko, nagmamariwana. Anong yes? Alright, so nagmamariwana, ganyan. So madaling araw, dumating yung mga pulis. Kinuha lahat. Kami, kasama po ako. Tapos sinuturo pa, nagpa-birthday lang naman po yung ganyan. Bakit may mga weeds kayo? May mga marijuana, ganyan. So dinala po kaming lahat sa presinto. Pagkatapos po nito, yung mga kaibigan ko, yung pulis, may mahabang patpat. Hinahampas na yung mga kaibigan ko sa ganito. Sa palad. So kinakabahan ako. Wala na po ako nito kay Lord. Pero alam niyo po, sa pinakaloob ko, tumawag ako sa Diyos. Sabi, Lord, sana hindi naman ako ganituhin. Kasi takot po talaga ako noon eh. O baka ikulong kami. Meron po akong nakitang isang lalaki sa likod ko. Tinatawag ako. Sinisitsitan ako. Sabi niya, halika. So, tinimingin ako sa kanya. Sabi ko, sino to? Halika. Dito ang daan. Lumabas ka na. So ako naman, yung mga pulis, yung mga tao, busy sila. So parang sinisitsitan ako, tinatawag. Ako lang ba yung nakikita niya? Kaya lang natatakot ako kasi baka pag umalis ako, saan ka pupunta? O biglang ganun ako. So kinakabahan din ako. Pero sabi niya, halika na, huwag kang matakot. Lumabas ka, sunod ka sa akin. So lumabas po ako, sumunod ako sa kanya, hanggang sa, hindi ko na malaya na sa labas na po ako ng presinto. Hinahanap ko yung lalaki na yun. Never ko pa pong nakita sa buong buhay ko, yung lalaki na yun. And nung ako po ay nakabalik sa Lord, pinaalala sa akin ni Lord yung situation na yun. Hindi ko na po na halos maalala yun. Pero nito na lang po, nung bumalik ako sa Lord, ni-remind sa akin ni Lord yun. Sabi ko, Lord, angel po ba yun? Hindi ko po talaga siya kilala. Never ko pa siyang na-meet at never ko siya ulit nakilala. Even actually, yung mga friends ko po, naalala ko, tinanong ko, sabi sa akin ng mga kaibigan, bakit bigla ka nawala? Kami lahat nandun. May tumawag sa aking lalaki, pinalabas ako. Sino yun? Kala ko nga kaibigan niyo eh. So sila, hindi nila alam, hindi nila kilala yung tao na yun. So mula po noon hanggang ngayon, nakatatak sa isip ko. Sabi ko, Lord, ikaw ba yun? Nagpadala ka ba ng angel? Nagpadala ka ba ng someone? O tao ba yun? Tao ba yun na inutusan mo na napalabasin ako? Alam niyo po, maraming beses na pong nangyari sa buhay ko na lagi akong mapapahamak, lagi po akong nililigtas. Wala na po ito ako kay Lord
Tumalikod na po ako kay Lord. Pero ang isang bagay na hindi ko po makalimutan, every time na mapapahamak ako, sa puso ko, may pagtawag ako sa Diyos. Wala na to kayo kay Lord. Tumalikod ako kay Lord di ba? Galit nga ako kay Lord nagrebelde ako kay Lord. Pero every time na mapapahamak ako, may sa heart ko, parang, Lord, parang tinatawag ko pa rin siya. At bigla niya akong nililigtas. Kamuntik na rin po ako ma-rape sa Japan. Pero yung time na yon, naligtas din po ako. Hindi po rin nangyari. Alright? So, ito po yung sinasabi ko. Na, even angels, no? Or magpapadala si Lord ng tao. Di mo man kilalang tao yan. May mga kwento pa nga yung mga pastor noon, yung wala silang makain, bibiglang magbibigay ng pagkain. Alright? Amen po ba? Nature, no? Pag nakita mo yung nature, talagang doon pa lang, makikita mo na kinakausap ka ng Diyos. Prophetic people. So marami po tayong kilala, o meron tayong kilala na mga taong binayayaan, no? When it comes to prophesying, nagpa-prophesy, no? Nakikita, nagde-declare ng word sa mga tao. Okay? So ito po ay ginagamit din ng Diyos para tayo ay kausapin. Job 33:15-18, sabi dito, ito, isa kasama sa sinabi ni Elihu kay Job. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala. At ito ang nakapagpatakot sa kanila. Alright? So, tunay na ang Diyos ay laging nagsasalita. So mga kapatid, pag kayo ay naka-receive ng dreams or vision, wag po kayong matakot. Sulat nyo, ipag-pray nyo. Okay? O you can ask someone to interpret your dreams. Amen? Amen. Ang Diyos po ay nagsasalita. Marami siyang paraan, kaparaanan, para ikaw ay kausapin. Ang tanong, nakikinig ka ba? Minsan kasi ng Diyos nagsasalita sa lahat ng kaparaanan niya, pero ang mga anak niya ay busy. Kaya hindi naririnig ang sinasabi ng Diyos. At minsan, nagdidesisyon tayo ng mga bagay na tayo lang, na hindi natin kinukonsultang ang Panginoon. At kapag nakapagdesisyon na tayo, tas nagkamali tayo, sisisihin ng Diyos. Napaka-unfair, no? Ang Diyos sinasabi, anak, makinig ka, huwag mong gawin to. Dahil sa gusto mo, hindi Lord, makakabuti to, ito ang kailangan ko. Ginawa niya, pero anong nangyari? Napahamak. At pag napahamak, sisisihin naman ang Diyos. Na hindi niya alam, sa umpisa pa lang, bago pa lang isipin mo yung desisyon mo, ang Diyos ay nagsasalita na. Ang Diyos ay may sinasabi na. Ang Diyos ay nagbibigay na ng warning. Amen? Kaya po tayo ay kailangan makinig. Numbers 22:21-35. May isang story dito. Babasahin ko lang po and then elaborate ko na lang po yung stories. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na pinababalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muling itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya't nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Tinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit 3 beses mo na akong pinalo? Sinabi ni Balaam sa asno, sa donkey, kausap hayop, no? Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita.
Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako'y iyong asno? At sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo. Ginawa ko na ba ito sa'yo? Hindi, sagot ni Balaam. Sa sandaling ito, pinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. No, nagpatira pa. Nag-kneel down. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita, ngunit siya'y hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo, ang sabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam, kasama Balaam sa mga sugo ni Balak. So, yung story po nito, may isang hari, pangalan niya ay si Balak. Si Balak po ay naiinis na sa mga taga-Israelita. At gusto niyang, ang tawag sa Tagalog nun, what do you call this? Yung iwar, ang tawag doon. Girahin, no? Pero bago niya gawin yon, meron siyang inutos kay Balaam. Si Balaam ay isang propeta, pero hindi siya Israelites. Ngayon, bago niya gawin yung balak niya sa mga Israelita, sinabi niya kay Balaam, pwede ba i-curse mo, isumpa mo ang mga galing sa Ehipto na yan? Okay, mga Israelita. Ngayon, sabi ni Balaam, tatanungin niyo muna ang Diyos. So, tinanong siya ni Lord pala. Si Lord muna nagtanong sa kanya, sabi niya, sino ba yung mga kasama mo? Sabi ni Balaam, pinuutusan po nila ako na isumpa yung mga galing sa Ehipto, yung mga Israelites. Sabi ng Diyos, wag mong gagawin yan. Wag mong isusumpa yung mga galing sa Ehipto, yung mga Israelites. Sila yung mga anak ko. Okay? So, sa madalit salita, alam na ni Balaam, may warning na si Lord, wag mong isusumpa yan, wag mong susundin sila Balak na isumpa yung mga Israelites. Ngayon, ito na po yung story na ito. Dahil merong offer si Balak, sabi niya, isumpa mo lang yung mga taga-Israelita na yan, no? Para pag ginera ko yan, talo yung mga yan. Isumpa mo. Pag sinumpa mo sila, nag-curse ka sa kanila, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ginto, pilak, ibibigay ko sa'yo. Promise to ni Balak kay Balaam. Alright? Kaya naman, ito na yung story na to. Yung gusto niya lang pumunta kay Balaam, pero hinarang siya ng anghel kasi alam niya yung plano niya. Nagigets niyo po ba yung story? Okay. So, alam niyo po, isipin niyo, si Balak ay isang walang pagkakilala sa Diyos. Tama? Pero alam niya ang kahalagahan ng blessing, yung pagbe-bless at pagko-curse. Naintindihan niyo po ba? Wala naman siya pagkakilala sa Diyos, pero napaka-importante, alam niya na kapag nag-curse si Balaam sa mga Israelita, alam niyang merong mangyayaring masama. Alam niya. Tayo pa kayang mga Kristiyano, dapat alam natin to mga kapatid, na hindi tayo nagsasalita ng hindi maganda sa kapatid natin, sa mga kapatiran natin, laging maganda, blessing, ang ating binibigay sa kanila. Hindi tayo nagsasalita ng masakit, hindi tayo nag-iisip ng masama, hindi tayo nagsasalita ng masama sa mga kapatiran natin, sa mga pamilya natin. Dahil ito ay napaka-importante pag nagbitaw ka. Sabi nga sa Proverbs, life and death are in the power of tongue. Buhay o kamatayan. Kapag ikaw ay nagsasalita, kala mo wala lang, darating ang panahon, it's going to manifest, mangyayari kung ano yung lagi mong sinasabi. Alright? Kaya napaka-importante po nito. Even sa Balaam, alam niya na ganun pala ka-importante ito sa kanya. Bago niya girahin tong mga Israelita, gusto niya, isumpa mo muna para talagang matatalo ko siya. Matatalo ko yung mga tao na yan. Pero ayaw ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Balaam, wag mong gagawin. O kasi ganito na lang. Sige, sumama ka sa kanila. Pero,
sasabihin mo lang kung ano ang dapat mong sabihin. Dapat yung nanggaling lang sa akin ang sasabihin mo. Kaya alam niyo po, sa mga susunod na story na ito, makikita po natin doon na akala ni Balak, isusumpa na. Andiyan na si Balaam, no? Pero pag nagsalita na si Balaam, hindi niya pala susumpa yung mga Israelita. Binibless niya pa. Ay di galit na naman si Balak. Akala ko ba isusumpa mo? Bibigay ko nga lahat ang gusto mo. Pangalawang beses, gano'n naman. Binless na naman niya, hindi niya sinumpa. Okay? Hanggang 3 beses niya pong ginawa yon. Hindi niya sinumpa ang mga tao sa Israel. Bakit po ba ang Diyos? Imagine nyo, kanina, no? Nakapansin nyo sa kwento ko yung donkey. Pati donkey nagsasalita. So, ibig sabihin lang, lahat pwedeng gawin ng Diyos para lang kausapin ka. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, na ang Diyos, parang lagi ako nagpipray. Pastor, lagi ako nagpipray. Pero parang walang sagot ang Diyos. Kapatid, baka naman ang Diyos matagal na nagsasalita. Hindi ka lang nakikinig. Amen? So why God speak to us? Bakit ba ikaw kinakausap ng Diyos? Unang-una, He desires to have fellowship with us. Kaya ka kinakausap ng Diyos, kapatid, gusto niya makapag-fellowship ka sa Kanya. Huwag naman tayong parang nananalangin lang tayo dahil may gusto ka kay Lord. Dapat tayo ay nananalangin, tayo ay nag-spend time sa Diyos dahil gusto natin siyang makasama. Gusto nating maka-fellowship ang presensya niya. Amen. Number 2, why God speak to us? He wants to protect us from destruction or curse. Katulad na lang kay Balaam. No? Bakit nagsalita ang Diyos? Dahil gusto ng Diyos na iligtas tayo, iligtas ang mga Israelita sa distractions, sa sumpa, mga kapatid. Amen? Kaya ang Panginoon, mga kapatid, pag nagsasalita sa inyo, makinig. Kasi, hindi po natin alam, baka ito ay warning. Kahit sa dreams natin, madalas warning. Meron siyang gustong sabihin sa'yo. Kaya wag po nating baliwalain ang sinasabi ng Diyos. He wants to protect us. Amen? Number 3, He wants to give us instructions or wants to reveal His purpose in your life. So, ang Diyos po ay nagsasalita dahil gusto niyang magbigay ng instructions. Kaya wag mauna-una sa Diyos, mga kapatid. Wag mauna-una sa Diyos dahil meron siyang specific instructions. Sasabihin niya sa'yo yan. Ipapakita niya, i-reveal niya yung purpose niya sa buhay mo. Pero pag lagi kang nauuna sa Diyos, ginagawa mo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, maliligaw ka. Amen? Maliligaw tayo, mga kapatid. Kaya makinig sa instructions ni Lord. Pero alam niyo maganda kay Lord? Nagkamali ka man, tutulungan ka pa rin niyang maitama ang pagkakamali mo. Yun ang napakasarap sa Panginoon. He wants to show His faithfulness to His promises. May pangako si Lord. Alam mo ba, kapatid, ang pangako sa iyo ni Lord? Baka yes ka lang ng yes, pero hindi mo talaga alam ang pangako ni Lord. Dapat ikaw mismo, personally, alam mo yung promise ni Lord sa'yo. Hindi pwedeng promise ni Lord sa kanya, parehas din kami. No? May promise din sa'yo si Lord kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon eh. Kung promise na Lord na pagalingin ka, paggagalingin ka. May pangungusap ang Diyos sa bawat isa. At kung anong sinabi ng Diyos na gagawin niya sa buhay mo, gagawin niya yun, kapatid. Amen? Gagawin ng Diyos. Ipapakita niya ang katapatan niya sa kanyang pangako. And He wants to reveal Himself. Bakit nangungusap ang Diyos? Dahil gusto niya, kapatid, na makita mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng mga disciples, ay same God. Parehas na Diyos na sinasamba natin.
And He will always reveal Himself to us na siya ay Diyos na dakila, na siya ay Diyos ay tapat, Diyos na mabuti, Diyos na hindi mang-iiwan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? So kapag ang Diyos ay nagsalita, kapatid, anong gagawin mo? Anong gagawin natin, kapatid? Kapag ang Diyos ay nagsasalita na, may sinasabi ang Diyos. Number 1, give attention. Give your attention. Ibigay mo, kapatid, ang attention mo sa Diyos. May sinasabi ang Diyos sa buhay mo. May pangungusap ang Diyos sa buhay mo. Amen? Number 2, anything that you believe is interfering with your relationship with God should be confessed. May mga pangit sa puso natin, bagay na nakakahadlang, ihingi na ng tawad. Kapag ang Diyos ay nagsasalita. Pag ang Diyos ay nagsasalita, i-confess agad, ihingi na agad ng tawad ang mga dapat ihingi ng tawad. Number 3 is you have turn over whatever is bothering you. Ano ba, kapatid, yung nagbabother sa'yo? Yung mga bagay na iniisip mo araw-araw na lamang ng ginawa ng Diyos, lagi yan nasa puso, lagi nasa isip mo. Kaya pag ang Diyos ay nagsasalita, turn it over. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, turn it over. Ibigay mo na sa Diyos. Amen? Ibigay mo sa Panginoon. Lahat ng nagbabother sa'yo, bagay, nagamahad lang, bigay mo na sa Lord. Pag binigay mo na sa Lord, kapatid, huwag mo nang balikan. Binigay mo na kay Lord eh. Ibig sabihin, si Lord na ang bahala. Pinagkatiwala mo na sa Kanya. Kaya naman, payapa na ang isip mo, payapa na ang puso mo, dahil binigay mo sa Diyos, at ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Ang Diyos ay may gagawin sa sitwasyon mo. Ang mahirap po sa atin, pag binigay natin kay Lord, iniisip pa rin, naku, paano kaya yung ganito? Naku, paano kaya yung ganyan? Binigay mo na kay Lord. Pag binigay mo na, Lord, ano man ang sitwasyon na meron ako ngayon? Lord, ang dami kong bayarin. Lord, binibigay ko sa iyo to. Alam kong ikaw ang Diyos na magpo-provide. You are trusting your God. Nagtitiwala ka sa Diyos mo. Kaya naman, kapag nagbinigay mo na kay Lord, huwag mo nang isipin, magtiwala ka ng tuluyan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka ng tuluyan. Amen. Alright. And, I think last 3, request His will and guidance. So, pag nagsasalita ang Diyos, request mo kung ano yung kalooban ni Lord. Huwag yung kalooban mo, okay? Kasi iba yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Request His will and guidance. Give thanks to God for speaking. So, huwag niyong kalimutan na ang Diyos, pag ang Diyos ay nagsasalita, lagi kang magpasalamat. Pag na-receive mo yung message, ako po ganun eh, kapag nagbasa ako ng Bible, or meron akong na-receive na message, even sa dreams, una kong pinasasalamatan ng Lord. Lord, thank you! Dahil nagsalita ka. Lord, thank you! Dahil may dreams na naman ako. Kasi it's either warning, it's either instruction ni Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kapag nangungusap ang Diyos. Kasi napakasarap na naririnig mo na meron kang instruction sa Lord. Napakasarap na meron kang Diyos na pinaglilingkuran, na meron kayong relasyon, at anytime na gusto niyang makipag-usap, nakikipag-usap siya, at ikaw namang lingkod niya ay nakikinig sa Kanya. Amen. And the last one, worship Him since He is not far away. So pag nagsalita na ang Diyos, wala ka ng ibang gagawin, kapatid, kundi sumamba. Magpasalamat, purihin siya, Lord. Tunay nga na hindi ka malayo sa akin. Tunay nga na ikaw ay Diyos na nagsasalita, nangungusap sa buhay ko. Amen. Hallelujah.
Can we all stand? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos. Come on, church. You can open your mouth. Pwede mong sabihin yung mga nais mong sabihin sa Diyos. May mga times ba na parang hindi sumasagot ang Diyos? May mga times ba na feeling mo parang hindi nakikinig ang Diyos? O tayo lang yung may pagkukulang? Tayo lang hindi nagbibigay ng atensyon. Tayo lang yung hindi nakikinig. O maaring busy tayo. Busy tayo sa ating mga ginagawa, kaya wala tayong panahon na pakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu. The Lord is here right now. Ang gusto lang ng Panginoon, sabihin mo kung anong nasa puso mo. Magpakatotoo ka sa Panginoon. Nasasaktan ka? Nalulungkot ka? Sabihin mo sa Lord, at ang Diyos ay sasagot. Ang Diyos ay magsasalita sa sitwasyon mo, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi siya magkukulang. Hindi siya mangiiwan. Lagi mo lang siyang i-acknowledge sa buhay mo. Siya ay tapat. Siya ay mapagmahal. Panginoon, naririto kami. Humihingi ng tawad. Kung minsan dakilang Diyos, naisip namin na parang ikaw ay hindi nagsasalita. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi kami nagbibigay ng attention sa iyo dahil sa aming mga ginagawa. Nagiging busy kami, Panginoon, sa ibang bagay at wala kaming panahon sa iyo. Panginoon, patawarin mo ang bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang puso namin, Panginoon, sa iyong harapan. Patawarin mo kami, dakilang Diyos. Patawarin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Kung mas marami kaming panahon sa ibang bagay kesa sa iyo, na hindi namin namamalayan na meron ka palang nais sabihin, na meron ka palang sinasabi, na meron ka palang instructions, meron ka pala, Panginoon, na reminder, at hindi namin pinakikinggan. Forgive us, Lord, this morning. Forgive us, O Lord. At Lord, tulungan mo ang bawat isa na matutong makinig kapag ikaw ay nagsasalita. Tulungan mo kami, Panginoon, makinig sa iyong sinasabi. Sa salitaan man, O God, sa scriptures man ito, O God, sa dreams man ito, visions man ito, o sa ano pa mang bagay. We will listen to you, God. We will not just listen to you, Lord, but we will always obey your word. Lagi kaming susunod. Dahil sa aming pagsunod, Panginoon, nandun, O God, ang kasagutan ng aming panalangin. Nandun ang pagpapala. Nandun ang kasaganahan ng buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga anak na tapat, na naririto, O God, na hinahanap ka. Mga anak mo, Panginoon, na tapat, Lord God, na nais na makasama, makapiling ka sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na naririto. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo, Panginoon, ang kanilang mga iyak. Ang kanilang mga panalangin araw-araw, dakilang Diyos, ikaw lang ang nakakaalam. Patuloy kang mangusap, anuman ang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Yakapin mo sila, dakilang Diyos. Banal na Espiritu, samahan mo sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin.